Sino ba itong mga elders na to? Sabi niya, mga immortal eh. Sabi niya. Nag-meet daw sila. O kasama siya doon sa circle na yan dahil siya ang in charge dito sa Pilipinas tungkol dyan sa mga elders na yan. At sinabi ho niya sa akin na isa sa mga elders ay si Apo Ferdinand Marcos. Sabi ko, di matagal na patay yan pare. Bakit? Lagi pang pumapasok sa isip, sa usapin yan. Matagal na rin patay si Jose Rizal, sabi niya. Hindi sila mga patay. Ating isipin na baka hindi sila mga tao. Hindi natin sinasabi na, hindi ko naman dinagdag na baka naman mga engkanto dahil siyempre awkward na masyado yan. Pero may possibility rin na naman. Ito binibigyan nung natin ng puwang eh. May possibility nga naman na sila yung mga guardians natin ng, dito sa humanity, dito sa daigdig. At immortal sila. O kung mamamatay man sila, yung maabot ng 700 years, mga ganyan. Para pangasiwaan, yung kayamanan na yan, na intended naman po yan para umikot ang daigdig. Di ba? May kasabihan nga, money makes the world go round. Gold is king. At sinabi niya sa akin na buhay daw si Pangulong Marcos at si Jose Rizal. Pero ang Jose Rizal ay hindi po yung direktang pangalan niya is Jose Rizal, kundi Jose of Rizal. Sabi ko, natalakay na namin yan ni House of Bae. Tama. Dahil ang Jose Rizal ay si Eugenio Santana. Nasaan sila ngayon? Somewhere in Asia, nandun daw sila nakabase. At itong Eugenio Santana na to, na pinento ni House of Bae, yun yung nawawala. Yun din po yung mga senaryo doon sa No Limit Tangere, gaya ng Talim Island at yung iba pang tumalon sino ba doon? Si Elias sa bangka. Ayan din po ay parang nagtumutugma doon sa mga senaryo o mga sceneries dyan sa Binangonan, papuntang Talim Island. So, ang kanyang general, sabi niya is, ito mga to, hindi natin masasabi talaga na mortal tulad natin. Mahaba ang buhay nila, nakakarating sila sa lugar na di mo ma-imagine paano naikot ni Jose Rizal yung daigdig sa lagay ng transportasyon noong panahon. Baka hindi nga itong mga mortal, kundi ito yung mga tinalaga na magbantay ng kayamanan na yan para paikutin at magkaroon ng prosperidad sa daigdig. Pero, siyempre, ang prosperity na yan, ay siya rin naman ang kinukurap ng mga nasa kabilang kampo. At sino ba yung mga nasa kabilang kampo? Di siyempre yun yung mga angkan o yung mga kampon ng masasama. Ay kaya siguro, itong buong usapin na to, nagkaroon na nga ng konting twist tungkol sa mga usap-usapan na itong si Jose Rizal ay isa sa mga nag-facilitate ng kayamanan na yan. So, malalaman ho natin. Siguro kailangan po siguro natin muling kausapin si Doña Santina tungkol po dyan sa kanyang kamag-anak o yung angkan na ni Eugenio Santa Ana alias Jose of Rizal. Punto rin kasi hindi naman tinawag na Jose Mercado Rizal yung kanyang ama. Si Pasiano, Mercado rin naman ho yun. Yung mga babae, mga Mercado rin ho yun. Hindi naman po sila tinawag na Rizal din. Kung sila sabi ng kasaysayan, alam niyo naman ho, PPK ng mga Mercado yan eh. Sino bang huling humawak ng kasaysayan yan, di ba? Dinatnan na yan, ginawa na yan ng mga Amerikano. Sila nga yata pumili kung bakit naging pambansang bayani si Jose Rizal at hindi si Andres Bonifacio. Kasi hindi violente si Jose Rizal. Pero magtataka tayo, bakit yung pamilya niya, hindi naman Rizal. Kundi Mercado ang tangang-tangang apelido. Dapat siguro,